Salamat po sa ating patuloy na pagkakataon na binigay ng Diyos. Magpapasalamat tayo una sa Diyos sa nanguna sa ating panalangin, kapatid na Vicky, bago tayo nagsimula. Salamat po sa inyo mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin na patuloy na sumusubaybay po sa ating pag-aaral sa ang balita ng mga katotohanan. At ang paksa po ng ating pag-aaralan ay ang Diyos na tunay ang dapat pasalamatan at papurihan. Kami lamang po ay taga-basa ng pangangaral po ng ating mga kapatid sa banal na kasulatan. At ito po ay ating pasisimulan sa pangangaral po ng ating kapatid na si David. Sa kanya pong sulat sa Psalms chapter 26 verse 7. Sabi po ay ganito, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat na iyong kagilagilalas na gawa. Yan po yung pangaral ng ating kapatid na si David. Ipararating ang tinig ng pagpapasalamat. Sasabihin yung mga kagilagilalas na gawa ng Diyos. Yan po yung dapat nating gawin at ipahayag na ang Diyos ang dapat papurihan, pasalamatan. At masabi natin yung ginagawa niyang kamanghamangang gawa. Sa tanging Diyos lamang po tayo dapat magpuri at masabi natin sa lahat na sa Diyos ang kapurihan. May isaysay natin yung kanyang kamanghamangang gawa. Amen. Di po ba? At atin pong tutunghayan yung pagpapasalamat na ating patungkulan at papurihan dito po sa pangaral ng ating kapatid sa Exodus chapter 15 verse 26. Atin pong malalaman kung sino itong ating Diyos na dapat nating pasalamatan ang kanyang ginagawa sa bawat isa atin, kapatid na Diyos. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata at iyong didinggin ang kaniyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan. Napakaliwanag po naman ang pangangaral ng ating kapatid na sabi ng ating kapatid sa kanyang pangaral, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Walang ibang Diyos po na nagpapagaling sa atin, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Amen. Wala tayong dapat pasalamatang iba na mga Diyos-Diyosan na pamamagitan sa tunay na Diyos, kundi sa tanging Panginoon lamang na nagpapagaling sa atin. Siya lamang pong wala na ibang nagpapagaling pa sa atin, sa ating manlalalang, kundi ang Panginoon. Ang dinidin dito na ating kapatid ay, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan. Sa ating lahat. Siya lamang po ang Diyos na dapat nating papurihan, pasalamatan, at ihayag ang kanyang pagilagilas na bagay na ginagawa sa bawat isa sa atin. Siya yung dapat nating pasalamatan pagkagising natin sa umaga. Ating tunghayan pa ang sinasabi ng ating kapatid na si David. Sino po ang papurihan lang natin? Sa chapter 103, Psalms chapter 103, verse 2 to 3. Yan. Atin pong mapakinggan sa pamamagitan pagbasa ng pangaral nating kapatid na si David. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Ayan.
Yan ang pangaral ng ating kapatid. Purihin mo ang Panginoon. Huwag mong kalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Gawa. Yan lagi nating pupurihin. Ang Panginoon, Diyos lamang. Walang ibang Diyos na dapat tayong papurihan. Walang ibang Diyos-Diyosan na dapat tayong ipamagitan sa tunay na Diyos. Ano po? Wala tayong dapat banggitin na ibang pangalang. Po. Pasasalamatan mo, lolo, tata. Hindi po ganun. Ang Diyos ang pinapupuri sa kanyang mga mabubuting gawa para sa atin. Na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, ng lahat nating karamdaman. Diyan po natin dapat ibalik ang pagkakamali lamang po ay kung bakit meron pa tayong pamamagitan ibang Diyos. Yan po ang kinagagalit ng Diyos sa kanyang mga nilikha na ayaw kumilala, sumamba sa tunay na Diyos na buhay. Ano po? Kaya napakabuti ng Panginoon sa paglalahad ng mga katotohanan na atin pong ginagawa sa ang balita ng mga katotohanan. Siya lamang ang dapat papurihan. Pansinin natin ang sulat po ng ating kapatid sa kanyang pangaral, si Peter, sa 1 Peter chapter 4, verse 11. 1 Peter chapter 4, verse 11. Kung sino ang dapat nating papurihan sa lahat ng bagay. Na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Yan po yung idinidiin ng ating kapatid na si Pedro sa kanyang pangangaral. Dito po sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin, na ang papuri, ang Diyos ay papupurihan natin sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos pala, kapatid, ay dapat papurihan sa lahat ng mga bagay at sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang Diyos-Diyosan. Opo. Walang iba. Walang ibang tatawaging pangalan na ibang Diyos-Diyosan. Ito yung santo ng bayan namin, ito yung santo ng baryo namin, ito yung santo ng baryo namin. Walang dapat pong tawagin, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Walang tata, walang lolo. Wala po. Na babanggitin natin na salamat po sa pagpagaling sa amin, tata, lolo. Wala pong ibang pangalan na dapat tayong banggitin. Kundi ang tinuturo ng pangaral ng ating mga kapatid sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Pasasalamatan natin ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na buhay, na tunay, na gumawa ng langit at ng lupa, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi sa pamamagitan ng ibang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kasi ang sabi po sa pangaral ng ating kapatid, sa banal na kasulatan, ating pong tunghayan ang pangaral ng ating kapatid na si Jeremias sa Jeremiah chapter 10, verse 5. Ating pong alamin ang kanyang ipinangangaral patungkol po dito sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan. Sabi po dito, sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yun, sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. Walang gaya mo, O Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Ayan, sabi dyan, huwag niyong katakutan sila. Dahil hindi po ito makakagawa ng masama, hindi din ito makakagawa ng mabuti. Ano pong ibig sabihin iparating dito ng ating kapatid na si Jeremias? Hindi niya kaya magpagaling.
Mm-mm. Hindi siya makakagawa ng mabuti sa tao dahil Diyos-Diyosan lamang po. O di po ba? Ito'y galing sa kahoy na binilog, ipinapako, pinapasan. O di po ba? Na walang magagawa mabuti, walang magagawang masama. Masama. Hindi niya kaya magpagaling. Hindi niya kayang gumawa ng mabuti sa tao. Hindi nakakarinig, sabi nga po ng ating kapatid na Ayan. si Isaiah. May tenga pero hindi nakakarinig. May paa hindi nakakalakad, kinakailangang pasanin. Ayan. Sabi po ng pangalan ating kapatid na si Jeremias, Mm. kapatid na Vicky. Wala silang kapangyarihan. Kaya nga dun sa 6, walang gaya mo o Panginoon. Opo. Ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Wala silang power eh. Hindi nga sila nakakalakad, hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakapagsalita, at wala rin silang magagawang mabuti, wala rin silang magagawang masama. At sa Diyos, ito pa kapatid na Vicky, sabi dyan. Pakibasa po kapatid na Vicky, sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ayan, ngunit ang Panginoon ang tunay na Diyos. Ito po yung Panginoon na tunay na Diyos na ating pong pinag-uusapan. Ito po yung Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa. At sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoon Kristo, dapat natin siyang pasalamatan. Walang ibang Diyos na dapat papurihan. Kapatid, sa iyo po itong sa 11. Ito po, sabi pa po dito sa 11, ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ang mahirap po nito mga kapatid, mga kaibigan, ay baka po makasama tayo doon sa paglilipol na gagawin ng Diyos. Kaya nga po ito ay binabahagi namin sa inyo ng aking kapatid ay upang tayo pong lahat ay mag-isip na talagang tunay na mayroong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na gumagawa ng mabuti at kaya din po niyang gumawa ng masama laban dun sa mga masasama. Kasi po kung halimbawa po ang tao'y masama at ginawan sila ng kaparusahan ng Diyos, may mga tao pong naghinanakit at ang akala nila ginawan sila ng masama ng Panginoon. Ngunit yun po ay isang ganting palo. Opo. Dahil ang gumagawa po ng mabuti ay may gantimpalang buhay na walang hanggan. At ang gumagawa po ng masama ay may ganting palo. Kaya po sa ating salamat kapatid na Vicky. At sa pagpapatuloy kung ating tutunghayan ang sinasabi ng ating kapatid na si Jeremias sa pangaral, sa 14, sa verse 14 to 15, sabi po dito, babasahin po sa magandang balita, Biblia. Sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang, malalagay sa kahihiyan bawat panday, sapagkat ang ginawa nila mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo, walang buhay. Sila'y walang silbi sapagkat likha lamang ng pandaraya. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Kaya yung pong ating ipinamamagitan na tata, lolo, na pinasasalamatan natin sa araw-araw, na binamagit pa natin kung kani-kanino ipinaghahalandakan natin, ito'y ayaw ng Diyos na meron tayong ibang pamamagitang Diyos-Diyosan. Sapagkat ang sabi po niya dito, sila'y, sabi dito, sila'y walang silbi, sila'y Diyos-Diyosan at hindi totoo, walang buhay. Hindi po ba?
at sila'y lilipulin, wawasakin ng Diyos. Ang mandarayang gumagawa nito. Kaya napakahirap po na ipagpatuloy pa natin yung pagpuri sa mga Diyos-Diyosan kaysa tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa. At ang ating pong putunghayan pa ang pangaral ng ating kapatid na si John. 1 John 5, verse 21. Sa pangaral po, babasahin lamang po natin ang pangaral ng ating mga kapatid dito. Kami po'y tagabasa lamang. Sabi po dito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit po? Kasi sabi dito, nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos, binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Binigyan tayo ng pangunawa nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Kaya ang dinin dito, mga anak, sa 21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang dinidiin po sa ating pag-aaral, mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan po namin, ang dapat po nating papurihang Diyos ay ang tunay na Diyos at dapat pasalamatan at papurihan ay ang tanging dakilang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Wala nang ibang Diyos na dapat tayong banggitin sa kanyang harapan. Sapagkat sabi niya, walang ibang Diyos sa harap ko. Ako lamang, wala nang iba pa. Ang dapat papurihan at pasalamatan. Yan po yung ating napag-aralan. At nagpapasalamat po tayong muli, kapatid na Vicky, sa ating Panginoong Diyos at naipahayag po ang balita ng mga katotohanan sa banal na kasulatan at sa pamamagitan po ito ng ating mga kapatid na nangangaral. Kami lamang po ay tagabasa at kung lulobin po ng ating Panginoong Diyos ay ating pong pag-aaral na muli sa panibagong paksa. At kami po ay lubos nagpapasalamat una sa Diyos at sa inyo pong pakikinig at panonood ng ating pong pangaral na ito, kapatid na Vicky. Salamat po muli, mga minamahal namin mga taga-subaybay ng balita po ng katotohanan. Nawa ay patuloy po tayong mag-aral. Patuloy na tuklasin natin kung ano ba yung tunay na kalooban ng ating pong Panginoon. Yan, purihin po ang Diyos sa gabing ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po muli sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay nakapag-aral na muli sa ang balita ng mga katotohanan at kami po ay patuloy na nagpapasalamat at patuloy na humihiling na tayong lahat ay magkaroon ng pagkakataon makakilala una sa tunay at buhay na Diyos. Amen. At makaiwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang ating papurihan lamang at pasalamatan ay ang tunay na Diyos na buhay na gumawa ng langit at ang lupa. Lulobin po ng Panginoong Diyos, muli tayo makita-kita muli sa isang panahon pag-aaral. Pagpalain po ng Diyos ang ating napag-aralan.